Alam naman nila yung ginagawa nila, alam naman nilang illegal yun. Pero, siyempre, in respect din dun sa, sa partnership, di ba? Hayaan na lang natin, hintayin natin na ma-file yung kaso. And then, dun sa mismong araw ng filing, they will know na na sila yung sila yung target. Kasi naman may footprint naman, nandiyan naman yung naka-record naman yung mga Baka mawala pala yung channel. Take down din. Ito na yung sinasabi natin dito. Itong mga influencer, itong mga YouTuber na mahilig mag-promote ng sugal online. Ito na yung katapusan ninyo. Paano na ngayon yan? Ito yung sinasabi natin dito. Pero syempre, bago natin ipagpatuloy, bago natin tapusin yung video na yan at mamaya makapagbigay tayo ng reaksyon, isang mapagpalang araw muna po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Nandito na naman ang inyong likod, Boss Rick. Manood po kayo dito lagi sa ating Boss Rick Vlogs TV at shoutout nga pala doon sa lahat ng nagpapa-shoutout, mga subscribers, mga viewers, mga ate, kuya, lolo't lola, nanay, tatay, at syempre kayong mga ob-ob na mga vloggers, kayong mga bashers, kasali kayo rito. Shoutout sa inyong lahat, mga ob-ob kayo. Pero bago natin simulan, syempre, itong tatalakayin natin online sugal na ito ngayon yung kinagigiliwan, kinaaluan ng mga tao kahit minor ang edad, kahit mga bata pa, sabihin basta't may cellphone, mayroong GCash, yung kanilang cellphone, nakakapaglaro sila ng ganitong sugal. At marami tayong nakikita dyan sa pag-ikot-ikot natin dito sa iba't ibang parte ng Metro Manila or dito sa iba't ibang lugar. Sa Pilipinas, nakikita natin kahit mga bata pa. Nakikita natin sa kalsada naglalaro para hindi makita ng kanilang mga magulang. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero bago natin simulan yan, siyempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ano man ang inyong ginagawa, sana po hindi kayo nagsusugal. Ibig sabihin, kung libangan lang ninyo, hindi rin okay. Kasi pag libangan ninyo, mamaya hindi maiwasan na ma-addict na kayo rito. Yan ang simula libang-libang, lingaw-lingaw para malibang. Pero bandang huli, nakaka-addict na, kaya iwasan na natin yan. Lalo na tayo mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nako! Ilang beses natin nagubilin sa atin yan sa ating mga pagsamba. Kaya tignan natin, subaybayan natin yung ating mga anak na may mga GCash, lalo na yung mga cellphone natin. Huwag natin papahiram sa kanila. Lalo't punong-puno ng laman ng GCash, may 100, 200. Ganun pa man, ganito ang gagawin natin. Panoorin natin ang balitang ito sapagkat katapusan na mga vloggers, mga influencers, yung iba mga celebrity pa na nagpo-promote ng online sugal. Of course, kaya sila kinuha dahil marami silang mga followers. Si Boss Rick, kahit kailan hindi nyo makukuha ito. Ayaw ko niyan. Kaya dyan, yung iba, yumaman. Nakita natin yung mga vloggers yan. Nako, alam na ninyo yung ibig ko sabihin dito. Maraming mga vloggers dyan na gano'n-gano'n lang maglaro kayo ng ganito, bilis-bilis lang pindutin nyo lang yan, tayo ng ganito, mananalo. Siyempre yung pinapakita dyan, yung mga panalo instant. Pero siyempre, bago tayo, baka mamaya magkamali tayo rito, panoorin muna natin ito at mamaya na tayo magbigay ng reaksyon. Ang ingay ninyo! Kaya ito na, panoorin natin sabay-sabay. Video! Babala ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga content creators na posible kayong makasuhan kung hindi buburahin ang kanilang mga posts hinggil sa panghihikayat nila sa mga parokyano na sumugal online. Hanggang ngayong araw na lamang ibinigay nilang taning o deadline sa mga content creators para tanggalin ang kanilang mga promotional posts. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo! Diba, itong mga content creators ay binabayaran sila para mag-endorse or manghikayat. Anong kaso doon? Well, Alex, hindi pa tinukoy ng Cybercrime Coordinating Center o CICC kung ano yung ikakaso nila dito sa mga content creators na patuloy na nagpo-promote ng online sugal. Pero sabi ng CICC, seryoso sila sa kanilang banta sa mga ito na patuloy na pinopromote ang mga online sugal na kung saan napektado na rin yung ating mga kababayan. Hinimok na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga content creators para itigil na naman itong pag-promote ng illegal online gambling.
Nagbabala ng CICC na kapag hindi ito sinunod ng mga content creators na nagpo-promote ng sugal ay mahaharap ang mga ito sa legal na aksyon. Ayon sa CICC, nakatakda na silang magpadala ng demand letters sa mga influencers sa susunod na linggo, kaya ang hindi magko-comply sa kanilang panawagan ay mahaharap sa reklamo o kaso. Tanggalin na ho, una, tigilan yung pagpo-promote ng mga illegal online gambling sites, illegal online activities. So, na natin limit sa illegal online gambling kasi may nakikita rin kami nagpo-promote ng illegal online activities like nagmamarket ng mga unregistered products. May mga nakikita na rin tayong ganun. So, tigilan nyo na yan. At pangalawa, itanggalin nyo na ho, take down nyo, mag-usa kayong i-take down yung mga na pinutap nyo with regards to promoting these illegal online activities. Maituturog naman ng ahensya na ang online gambling ay maituturong itong delikado dahil hindi ito dumaan sa regulasyon. Posibleng may manipulasyon din na nagaganap na maituturing na panloloko. Ang PAGCOR o Philippine Amusement Gaming Corporations na una nang iniutos sa mga licensed online gambling platforms na alisin na ang kanilang billboard advertisements. Kinakailangan na itong alisin ng mga kumpanya lalo nang may kaugnayan sa gambling activities hanggang Agosto 15. Ibig sabihin, pag binura nila today, we will not pursue action. Hindi naman siguro absuelto. Baka kasi the word absuelto, it means na parang everything is forgotten and forgiven. Baka may nabiktima ho sila. Hindi naman ho natin pwedeng hayaan yung mga nabiktima nila. Kasi one of the dangers, we have to mention this, one of the dangers of illegal online gambling is hindi natin nare-regulate. Para matiyak na maging compliance, ang mga licenses ay kailangang nakapagsumite ng kanilang inventory ng kanilang billboard at wallscape advertisements hanggang July 16. Kailangan meron itong size, location, material type, rental expiry, maging ang corresponding Advertising Standards Council o number. Applicable din ang direktiba sa advertisement na nakalagay sa mga sasakyan tulad ng trains, bus, jeepneys at taxis. Pero alam naman nila yung ginagawa nila, alam naman nilang illegal yun. Pero siyempre in respect din dun sa partnership, di ba? Hayaan na lang nating hintayin natin na ma-file yung kaso, and then dun sa mismong araw ng filing, they will know na sila yung target. Kasi may footprint naman, nandiyan naman yung naka-record naman yung mga Baka mawala pala yung channel. Take down din. Samantala Alex, ayon pa kay Asek Paraiso, may mga listahan na sila ng mga ilang celebrities at influencers na nagpo-promote nitong illegal online gambling at isa rin to sa kanilang padadalhan ng mga demand letters. At sabi pa ni Paraiso, meron ng 150 na identified na website sila nakatakdag gawan ng aksyon para maalis na at hindi na rin ma-access ng ating mga kababayan. Patuloy naman ang kolaborasyon ng CICC sa iba pang mga non-government organization at organisasyon upang sa kanon ay ma-promote na wag nang kumagat sa mga offer nitong mga online sugal at maaari maapektuhan nga ang pamilya ng bawat isang Pilipino, Alex. Naloko na! Ito na yung sinasabi natin dito paulit-ulit. Mga content creator, mga vloggers na nag-endorso ng mga iba't ibang uri ng sugal dito sa cellphone. Siyempre, maraming gumagawa nito. Pwera na lang sa mga kapatid natin kasi may mga kapatid tayo na marami na rin, milyon na rin ang mga subscribers pero hindi kahit kailan hindi sila papasok dyan. Alam nila yung tama at mali. Pero itong mga vloggers na walang hinangad kundi magkamal ng maraming salapi at gustong yumaman, totoo naman, yumaman talaga sila. Siyempre kasi nga nag-promote sila ng sugal. Ang epekto nito, kamusta? Yung mga bata na marunong ng gumamit ng cellphone, may mga GCash, may mga load dyan, kawawa naman. Mga biktima rito. Pero, sa totoo lang, hindi talaga ito biktima. Para sa akin ito hindi biktima. Willing victim. Ibig sabihin, gustong-gusto nila maging biktima sila. Kasi nga, sugal is sugal. Imbis na ipambili na lang ng kung ano-ano, isusugal muna para dumami yung pera. Alam ba ninyo kung bakit nagkakaganito ang mga tao ngayon sa mundo? Dahil sa kahirapan. Kaya nga may kasabihan tayo, kahit sa patalim, kumakapit. Ibig sabihin, kahit gaano pa yan kariski, makikipagsapalaran yan sila. Lalong-lalo na itong sugal nito. Kasi hindi talaga walang pisikal na gagawin ka rito. Nandiyan ka lang sa cellphone mo, may GCash, may laman ang GCash mo, or hiramin mo yung cellphone ng nanay mo at nalaman mo may GCash, may laman, nakakapagsaglit, lalong-lalo na yung mga bata. Kumusta ang epekto nito sa mga bata?
Ito yung pinaglalaban natin dito. Kaya nga pinatitigil na. Ito na yung katapusan ninyo. Pinatitigil na ng CICC ang mga nag-i-endorso, lalo na may mga celebrities pa nakabilang dito. At syempre yung mga influencer na milyon ang kanilang mga taga-suporta. Syempre yun talaga kukunin. Alam ka naman ikaw kukunin 8,000 ka pa lang, kukunin ka ng ano yan, endorser yan. Hindi po pwede kasi kukunti pa lang yung subscribers mo. Ibig sabihin, limitado yung makakapanood doon sa sugal na ipopromote mo. Kaya kinukuha nila yung mga big fish kung tawagin. Yung mga malalaki na kilala na, wag na tayong magbanggit pa ng pangalan. Alam na ninyo yan. Mayroon nga ako dyan, iniidolo. Ang ganda ng video. Ang problema, pagdating, puputulin yan. Tapos sasabihin, ganito lang kadali maglaro. Ito, click nyo lang yung ganito. Pares-pares lang. Subukan natin. Taya tayo ng ganito. Kuha tayo sa Gcash natin. Ito, panalo. Ang bilis lang, di ba? Kaya nakakainganyo sila. Ang link nandiyan sa baba. Yan ang mga sinasabi itong mga ob-ob na mga vloggers na ito. Kaya ngayon, kamusta kayo? Pati yung inyong mga page or inyong mga account, mati-take down. Imbitado na kayo. Sikat na kayo ngayon lalo pa. Kaya ang gawin ninyo, magkusang loob na lang kayo. Tanggalin ninyo, sabi ka, tanggalin yung mga post. Pero hindi ibig sabihin na absuelto na kayo pag tinanggal ninyo. Kasi nga may mga biktima kayo at talaga naman, may mga biktima yan, sigurado ako. At lalo na, itong mga minor na mga bata from high school pababa. Yan ang mga biktima nitong mga ito. Kasi ang mga bata ngayon magaling sa cellphone yan. Hindi kagaya sa panahon namin noon, talagang wala pang cellphone. Ngayon, bagong panganak pa lang, may dala-dala ng cellphone yan. Kulang na nga lang yun na nakatali sa puso niya, charger yun. Pansin niyo pag may bata ngayon umiyak, bigyan mo cellphone, titigil yan. Yan ang katotohanan na hindi na natin mapigilan yung paglago ng teknolohiya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya dapat gamitin natin sa tama. Tayo ang gagamit niyan, hindi yung tayo yung gagamitin. Gets ninyo? With that, kagaya na sinasabi ko, sana po may natutunan tayo sa video na ito. At sana po, itigil na ninyo yan. Kayo na mga gumagawa nito, magsitigil, tumigil, at itigil na ninyo yan. Dahil sa bandang huli, kayo rin ang olats. Ang panalo ninyo, nabibilang yan. How about your olats? Hindi nyo kayang bilangin yan. Di ba? Kidding aside, kagaya ng sinasabi natin dito, ay nakalimutan ko, with that! Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lahat, pwera lang sa mga taong. Kamusta ka pala yung mga ob-ob ng mga vloggers? Sila, ito sisingit ko lang, sila rin, nagpapaano rin dito sa sugal nito, nagpupromote din yan. Kaya kasali kayo, mga ob-ob kayo. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lahat, pwera lang sa mga taong. Ob-ob, ob-ob, ob-ob.